And then pangatlo, celebrate God's mercy to others. Pinag-usapan na natin to nung nakaraan. Ipagbunyi mo ang mercy na tinanggap mo sa Diyos kasama ang ibang tao. Kaibigan, kanina madali nating tanggapin na kailangan nating sumunod ulit sa Diyos. Madali ring aminin na kailangan nating mag-repent ng totoo. Pero pag umabot na tayo dito sa third point, dito natin talaga makikita kung gaano kalawak o kaliit ang puso natin. Ang tanong ay hindi na, Lord, kaya mo ba akong patawarin? Ang tanong ay, Lord, kaya ko ba maging masaya kapag pinapatawad mo ang iba? Kasi kaibigan, napakadaling matuwa sa mercy kapag tayo yung tumatanggap ng mercy. Tama ba? Pero kapag ang taong hindi natin gusto ang binibigyan ng grace, kapag yung taong nakasakit sa atin, kapag ang taong nakasakit sa atin ang na-restore, kapag ang taong we think undeserving ang pinagpapala, biglang nagbabago ang tono natin. At dito natin nakikilala kung gaano katotoo na dumadaloy talaga ang mercy ng Diyos sa puso natin. Makikita natin diyan kay Jonah. Nung pinatawad ng Diyos ang mga taga Nineveh dahil sa kanilang totoong repentance, noong binigay ng Diyos ang kanyang mercy sa kanila, alam mo, sumama ang loob ni Jonah. Tuloy natin sa Jonah 4:1-2. Ngunit iyon ay pinagdamdam ng labis ni Jonah. At siya'y nagalit. Siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, "O Panginoon, di ba itong aking sinabi? Nang ako'y nasa aking bayan pa, kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis, sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig, at nalulungkot sa kasamaan." Grabe, no? Nung makita niyang pinatawad ng Diyos ang Nineveh, nagalit siya. Imagine mo yun. Hindi siya nagalit dahil makasalanan sila. Grabe. Nagalit siya dahil pinatawad sila ng Diyos. Ang tindi nun. At nung sinabi niya kay Lord, alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig, at nalulungkot sa kasamaan. Alam mo, hindi naman nagpupuri sa Diyos si Jonah nung sinabi niya yon. Hindi naman siya nagwo-worship nung time na yon, kundi nagre-reklamo. Nagalit siya sa kabutihan ng Diyos. Kung isipin mo, parang nakakatawa. Pero kung magiging totoo lang tayo, minsan ganyan din tayo. May office mate na nanira sa'yo, tapos nagka-breakthrough sa buhay, at sa puso mo may konting kurot. Tama ba? Yung kapitbahay mo na nanakit sa'yo, and then binless ni Lord, and then sa isip mo, nagagalit ka. Tama ba, Lord? Bakit siya pa ang nagtagumpay? Ako na nga ang inapi. May relative na hindi tumulong sa'yo noon, at syempre medyo naiinis ka. Bakit ganun tong taong ito? Pero ngayon pinagpapala. Meron kang sakit na nararamdaman sa puso mo. Grabe, yan taong yan, hindi naman marunong mag-share ng blessing. Lord, bakit mo binless? Tama ba? May churchmate na hindi nagpakita ng maturity noon sa iyo, nasaktan ka. Pero ngayon, siya pa yung ginagamit ni Lord. At secretly, hindi ka masaya. Hindi ka nagse-celebrate para dito. Dead ma lang. May taong nakasakit sa iyo emotionally, and when God restores them, may question sa puso mo, Lord, bakit naman siya? Marami namang iba dyan. Kaibigan, hindi ka nag-iisa. May pagkakataon na nakakaramdam din ako ng ganyan. Pero ang gusto ng Diyos, hindi ka manatili sa ganong klase ng puso. Dahil si Lord, hindi siya gaya natin. Ang Diyos, ang puso niya ay hindi maliit. Ang mercy niya ay hindi selective. Namimili kung sino lang yung bibigyan ng mercy. Sabi nga ni Spurgeon, you may sooner drain the sea of water than diminish the mercy of God. Grabe! Ang mercy ni Lord hindi kayang sukatin, hindi nauubos, hindi nagbabago, at hindi base sa performance ng tao. At kung gusto nating maging katulad niya, kailangan lumawak din yung puso natin. Hindi lang para tumanggap ng mercy,
kundi para magdiwang sa mercy na natanggap din ng iba at magbigay din ng mercy sa iba. Pinag-usapan na natin ito dati, yung nakakatandang kapatid nung prodigal son. Yung tatay masayang-masaya sa pagbabalik ng anak niya, pero yung kuya, siya yung Jonah sa kwento. Ayaw niya makibahagi sa celebration. Para bang sinasabi niya, tatay, ako nga itong faithful. Ako ang loyal, ako ang nag-stay. Bakit siya ang may party? Ang sabi ng tatay sa kanya, anak, dapat tayong magdiwang. In other words, hindi kita tinatanggihan, pero ikaw ang tumatanggi na makipagsaya. Kaya minsan, hindi naman tayo outcast, pero tayong uma-outcast sa sarili natin. Dahil ayaw nating sumabay sa celebration ng mercy ng Diyos. Kaya minsan malungkot yung buhay natin. Minsan parang sinasabi na ni Lord, nako, anak, punta ka doon. Makisaya ka doon. Kasi may isang naliligaw na bumalik sa Diyos. Ay minsan ayaw mo. Minsan ayaw mo ipag-pray yung isang tao. Ayoko ipag-pray ito kasi baka masave. Kaibigan, celebrate God's mercy sa ibang tao. Para itong mga Pariseo sa Luke 15:1-2, tingnan mo, basahin natin. Noon, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumalapit sa kanya upang makinig. Ang mga Fariseo at mga eskriba ay nagbulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakaing kasalo nila. Grabe, hindi sila makapaniwala na ginagawa ng Panginoong Jesus ang hindi nila kayang gawin. Ano yun? Mahalin ang hindi kamahal-mahal. Mahalin ang hindi lovable. Tanggapin ang mga nire-reject ng society. At ang sabi ng Bible, nagreklamo sila. Hindi sila nag-rejoice dahil, naku, pagkakataon na nila, itong mga makasalanan na ito, pagkakataon na nila para makilala nila ang Diyos. Yes! No, hindi sila nag-rejoice. Hindi sila ganun. Hindi nila kayang tanggapin ang mercy ng Diyos para sa ibang tao. Kaibigan, sino yung tao na hindi mo kayang maging masaya para sa kanila? Kung sakali mang makita mo na sila rin ay nakakilala sa Diyos o sila rin ay pinakitaan ng Diyos ng mercy. Sino yung tao na alam mong kailangan mong i-release sa puso mo para maranasan mo ang unshakable mercy na hindi lang intellectually pero emotionally and spiritually. Alam mo si Jonah, hindi pumasa sa test na ito, pero ikaw, pwedeng pumasa. Kapatid, kung gusto mo maranasan ang unshakable mercy, yan ay hindi nakukuha sa pagiging mabait, hindi sa pagiging religious, hindi sa good works, hindi sa effort mo, at hindi sa pagsubok na ayusin ang sarili mo. Ang tunay na mercy ay hindi galing sa tao. Hindi mo ito kayang i-produce. Hindi mo ito kayang i-manufacture. Mercy is not something you work for. Mercy is someone you receive. At siya ay ang Panginoong Hesus. Siya ang mercy na kailangan mong tanggapin. Alam mo kaibigan, habang pinag-uusapan natin ang mercy ni Lord para sa iba, hindi ko maiwasang balikan yung sarili kong kwento. Kasi kung may taong sobrang undeserving, kung may taong dapat husgahan, kung may taong dapat iwan ng Diyos, ay ako yun. Dati nasa pinakamadilim akong parte ng buhay ko. Buhay na puno ng adiksyon sa laman, bisyo at material na bagay. Hindi lang basta kasalanan, talagang tinalikuran ko ang Diyos at nilunod ang sarili ko sa dumi. Dumating ako sa point na wala na akong pakialam sa damdamin ng mga taong niloloko ko. Basta mapagbigyan ko lang ang pagnanasa ng aking laman. Wala akong nasa isip kundi yumaman para masustentuhan ang aking mga bisyo. At ginagawa ko ang pagkita ng pera sa maling paraan. Hindi lang yon, pinagtatawanan ko pa ang mga Kristiyano. Tinatawag ko silang fanatics. Nilabelan ko silang mga taong nagpapaloko sa mga pastor. Lalo na pagdating sa pagbibigay sa church. Ako yung tipong nagsasabing niloloko lang kayo ng inyong mga pastor, nagpapauto lang kayo sa kanila. Pero ako naman mismo, niloloko ko pala yung sarili ko sa kasalanan. At pag nare-realize ko yon ngayon, hindi ko alam bakit ako inabot ni Lord. Bakit ako? Bakit ako na marumi? Bakit ako na walang kwenta? Bakit ako na ubod ng yabang?
at kapal ng muka sa kasalanan? Bakit ako na pumapatay ng sarili kong anak sa abortion? Pero doon sa pinakamadilim, doon ako inabot ng mercy ng Diyos. Sabi ko nga kay Lord, Lord, bakit mo ako minahal? Sobrang dumi ko at ikaw sobrang linis mo. Pero kinaawaan mo ako dahil alam mo mapapahamak ako. And that was the turning point. Doon ko naramdaman na kahit gaano ako kadumi, kahit gaano kabigat ang kasalanan ko, kahit gaano karami ang nilabag ko na panuntunan niya, ay mahal pa rin niya ako. Hindi conditional, hindi partial, hindi half, kundi unconditional, full, at overflowing. At doon ako sumuko. I gave my life to Him. I surrendered everything. I said, Lord, kung may pag-asa pa para sa isang tulad ko, gamitin mo ako. I gave Him my life. I said, Lord, kung may mercy para sa isang tulad ko, hindi lang ako tatanggap ng mercy mo, kundi ibibigay ko ang buong buhay ko sa iyo. Sabi sa Romans 12:1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Yes, in view of God's mercy. Hindi in view of my goodness. Hindi in view of my performance. Kundi in view of His mercy. Yung mercy na nagligtas sa isang mandurugas, magnanakaw, babaero, arogante at pasaway na tulad ko. Kaya ibinigay ko yung buhay ko sa Kanya. Kaya ako siya sinundan. Kaya ako nag-serve. Kaya ako nag-share ng gospel. Kaya ako nagdi-disciple. Hindi dahil qualified ako, kundi dahil minahal ako ng Diyos kahit hindi ako karapat-dapat. At grabe yung mercy niya. Hindi lang ako niligtas, ginawa niya pa akong lingkod. Ginawa niya akong tagapagdala ng mensahe ng kaligtasan. Ginawa niya akong disciple maker. Hindi lang ako recipient ng mercy, ginawa niya pa akong instrument of mercy. Kaya kaibigan, tuwing may taong pinapatawad, tuwing may taong binabago ng Diyos, tuwing may taong hindi perfect, pero minamahal pa rin ng Diyos, ay hindi ako naiinggit, hindi ako nasasaktan, kundi natutuwa ako. Kasi kung may awa si Lord para sa kanila, ay natanggap ko din ang ganong awa sa akin noon. At yun ang dahilan kung bakit kaya kong mag-celebrate kapag may tao pang mahirap mahalin, pero inabot ng Diyos at binago. Kasi ako mismo, isa akong walking testimony na ang mercy ng Diyos ay kayang abutin ang pinakamarumi, ang pinaka-undeserving, ang pinakamalayo. Kung kaya niya akong baguhin, kaya ka rin niyang baguhin. Kaya niyang baguhin ang sino mang taong mahirap mahalin. Kaibigan, makikita mo lang ang unshakable mercy sa dugo ng Panginoon na ibinuhos para sa iyo. Sa krus na dapat ikaw at ako ang nakapako doon sana. Kaya bago ka maging merciful, bago ka magpatawad, bago ka tumalikod sa maling landas, bago ka magbigay ng second chance sa kahit sino, tanggapin mo muna ang mercy ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago. Dito nagsisimula ang bagong buhay. Dito nagsisimula ang second chance. Kahit nasan ka ngayon, sabihin mo ito sa Kanya na may buong pananampalataya. Sabihin mo ito sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Salamat po sa mercy nyo. Nananampalataya ako na ikaw ang nagbayad ng lahat ng kasalanan ko sa krus upang ako'y malinis, upang ako'y hindi maparusahan. Salamat sa mercy mo. At ngayon nga, binubuksan ko yung aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ngayon nga, ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Ibibigay ko na sa iyo ang aking buhay. Tulungan mo ako na maging tagapagdala din ng balita na ikaw ay nagbibigay ng mercy sa aming mga makasalanang tao. Amen. Alam mo kaibigan, kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, nanampalataya ka sa Kanya, ikaw ngayon ay pinatawad na. Natanggap mo ang mercy ng Diyos sa iyo.
kagaya naming lahat na nagtitiwala sa kabutihan ng Panginoong Hesus sa amin. Mga kapatid, bago tayo magtapos, balikan natin yung 3 katotohanan na sinabi ng Diyos sa atin. Una, obey the second chance. Hindi pa tapos ang kwento mo. Kahit ilang beses kang tumakbo, kahit ilang beses kang nagkamali, the word of the Lord can still come to you a second time. Tumayo ka, bumalik ka, sumunod ka ulit. Pangalawa, repent completely, not superficially. Hindi sapat ang luha, hindi sapat ang emosyon, hindi sapat ang Lord, sorry. Ang tunay na repentance ang may direksyon. Pagbaling mula sa dati at paglakad papunta kay Kristo. Pangatlo, celebrate God's mercy to others. Hindi lang mercy para sa iyo, mercy din para sa mga mahirap mahalin. Mercy para sa mga nagkamali. Mercy para sa mga nagkasala. At dito nasusukat kung gaano kalalim ang naiintindihan mo sa awa ng Diyos. Kung hindi ka merciful sa iba, nagre-reflect yon kung gaano mo naintindihan ang mercy ng Diyos sa iyo. Kaibigan, kapag ginagawa mo itong 3 bagay na ito, magugulat ka sa bilis at lalim ng pagbabago na gagawin ni Lord sa buhay mo. Hindi lang circumstances ang babaguhin niya, kundi pati yung puso mo mismo. Hindi lang habits ang i-heal niya, kundi ang identity mo. Hindi lang direksyon ang aayusin niya, kundi ang buong destiny mo. God bless po sa inyong lahat.